letters. Republic of the Philippines Incorporated. Oh, CKI number 1030717. CKI number 1030717. Yan po ang patunay na ang Republic of the Philippines ay registered sa Securities and Exchange Commissions ng Estados Unidos. Nasa website nila yan. Anong ibig sabihin nun? Treasonous entity ang Republic of the Philippines. Wala pong panghusga sa ngayon at walang sisihan. Lahat po na nagseserbisyo, lahat po ng pulis na umaresto kay Datu Adlaw. Sana makarating tong katotohanan nito sa lahat ng tao dito sa mundo at lahat ng tao dito sa Pilipinas. Ang Republic of the Philippines ay isang treasonous entity, private corporation. Bakit po kayo may otoridad? Saan po ba galing yung otoridad ng Republic of the Philippines? Hindi ba sa Treaty of Paris? Hindi ba sa pagbebenta ng ating kasarinlan at yung deal ng Commonwealth nung mga panahon ng Amerikano? Ang isang treaty, ang isang pagpapayag ng soberenya, may tinatawag na free, prior, informed consent. Ang Treaty of Paris, ang Commonwealth, ang pananakop ng Sulu, walang free, prior, informed consent sa mga katutubo. Yung papel ng Treaty of Paris, sila general dictatorship ni Emilio Aguinaldo lang ang may gawa. Bakit hanggang ngayon pinapatagal natin? Dapat po hindi tayo matakot na sabihin hindi po tayo seditionist. Seditionist. Ang Republic of the Philippines Incorporated ay tinatawag na de facto government. Ang tribal government, ang bawat isang tao, ang de jure government. Power and sovereignty resides and emanates from us. Ang gobyerno, ang divine governance, ang soberenya nasa bawat isang tao. Ang binigay po sa atin ng Republic of the Philippines, unitary governance. Gusto nila kakaunti lang yung yung namumuno. Ang tribal governance, self-governance. Bawat isang taong miyembro ng komunidad, ng tribo, pamunuan mo yung sarili mo. Hindi mo kailangang utusan, hindi kailangan kang may mas mataas sa'yo. Ang tinuro sa atin ng sistemang to, ng Republic of the Philippines Incorporated, ng sistema to na triangle, tatsulok, pyramid. Sir! Ma'am! Dear President, Your Honor, Your Honor! Lagi pong may otoridad, may mas mataas sa atin. Sa nakasulat at hindi nakasulat na batas ng mga katutubo, pantay-pantay tayong lahat. Hindi natin kailangan ng may mas mataas sa atin para magserbisyo at para mapagbigay ng karangyaan, kasaganahan sa ating komunidad. Yan po ang katotohanan at yan po ang binabalik natin. Maraming salamat po sa sakripisyo mo, Datu Adlaw. No, mali man o tama yung ginawa mo, susuportahan kita. Sa tribal court, doon natin malaman kung anong kailangang gawin para makabawi tayo. At sa totoo lang, Datu Adlaw, i-involve natin lahat ng ng civil, ipaalala natin sa kanila na lahat din sila katutubo. Hindi po ba? Paalala ko lang. Okay? Walang pirasong papel ang makakapagtanggal ng ating mga soberenya, ng ating self-governance, ng ating kalayaan mula sa ating mga dugo at diwa na minana natin sa may likha at minana natin sa ating mga ninuno. At napaka-importante ay ang pagpayag. Consent. Pumapayag kasi tayo. We do not consent to de facto governance. Ang de facto governance, sa simpleng salita, substitute, back up. Kung may original point guard sa isang basketball team, backup point guard, si de facto governance. Ang original na gobyerno, mga katutubo, yan naman nila lagi sinasabi nila Robin Padilla. Senator, pakitag nga po si Senator Robin dito. Pakipaalala nga sa buong bansa
kung sino talagang tagapagmuno, tagapagpangalaga ng buong kalupaan, katubigan, kahanginan, at kaapuyan, ang mga lumad, katutubo. Senator, lahat po kayo dyan. Nakalimutan nyo, nakatutubo tayong lahat. Yan po ang dapat nating binabalita at pinapaulit-ulit hanggang magising ang mga tao. Kawawa na lang po kung sino matitirang citizen, maiiwan. Yan ang masasabi ko. Malapit na po. Ito na po yung hinihintay natin. Pag-usapan natin ng pag-usapan kesa hindi. Hindi po ba?